Ang lalaking nakaupong walang sapin sa harap ng demonyo. Maglabas ng 10 milyon. Bumili ng isang card. Nag-uumapaw ang buong kasino. Dahil ang mga bola sa makinang ito. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 4,000. At kung swerte lang ang lalaki, makukuha niya lahat ng bola sa ilalim. Ang grand prize ay nagkakahalaga ng 580 milyon. Pero ang makinang kumakain ng tao na ito ay may 3 mahirap na level. Ang unang level ay ang kagubatan ng mga pako. Sa average, 100 bola lang ang makakalusot sa kagubatan ng mga pako. Kahit makarating sa pangalawang level, may mga bantay pa rin ng ngipin. Gumagamit ng mga metal ng ngipin na patuloy na bumubukas at sumasara para pigilan ang bola na makapasok sa susunod na level. Sa average, 3 bola lang ang makakalusot. Kung swertihin kang makarating sa huling level, ang 3 palapag na bilog, madidismaya kang malaman. Ang unang palapag ay may 3 butas, at tanging ang pulang butas lang ang makakapasok sa susunod na palapag. Ang pangalawang palapag ay may 4 na butas. 99% ng mga tao ay titigil sa pangalawang palapag. Hindi ka rin naiiba. Sa loob lang ng ilang minuto, naubos na ang 5 milyon. Para kumalma, humingi siya ng beer sa staff ng kasino. At ang totoong plano ay nagsisimula pa lang. May nakita siyang isang manonood na may hawak na beer. Tahimik na lumapit sa kanya. Bumubuhos ang mga bola na parang tubig. Sa wakas, may isang bola na nakapasok sa unang palapag. Dumating na ang swerte niya. Hindi tumigil ang bola. At dumaan sa pangalawang palapag papunta sa huling palapag. Agad niyang ibinigay ang lata ng beer sa lalaking katabi niya. Umaasang sa pamamagitan ng pagdarasal ay mahuhulog ang bola sa pulang butas. Pero sayang, muntik na. Nagkunwari siyang nalungkot at binuwi ang lata ng beer. Hindi napansin ng supervisor sa tabi niya ang kakaiba. Sa totoo lang, magkasabot sila ng lalaki. Lumalabas na 3 taon niyang inoobserbahan ng kasino. At natuklasan niya na ang makinang tinatawag na latian na ito ay may ganap na kontrol sa mga bola. Sa madaling salita, ayon sa trajectory, ang bola ay hindi talaga mahuhulog sa winning hole. Dahil nandadaya ang kasino, nakahanap din siya ng paraan para lumaban. Nakita siyang kumuha ng isang lata ng beer. Nahihigop ang mga bolang bakal. Batasan lang ang ilalim ng lata at lagyan ng magnet. Habang naglalaro siyang lasing, palitan niya ng lata ng beer ang katabi niya. Ang trick na ito ay mukhang perpekto. Ngayon, hihintayin na lang niya na makapasok ang bola sa ikatlong palapag. At gamitin ang lata ng beer na may magnet para baguhin ang trajectory ng bola. Kapag nanalo na siya, siguradong mag-iingay ang buong kasino. Sinasamantala ang kaguluhan para ibalik ang lata ng beer. Sa ganitong paraan, wala nang silbi ang inspection pagkatapos. Iniisip ang halos 600 milyong premyo. Hindi niyo maiwasang ma-excite. Sa wakas, nakarating ulit ang bola sa 3 palapag na bilog. At matagumpay na nakalusot sa unang palapag. Mahimalang nakalusot din sa pangalawang palapag. Dumating na ang huling level. Sumiklab ang tensyon sa lugar. Ito ang pinakamahalagang sandali niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang lata ng beer sa latian. Konting pagbabago lang sa trajectory. Tataas ng husto ang posibilidad na manalo. Ang mga sigawan, ang excitement, at ang himalang inaasam niya ng buong buhay niya ay hindi nangyari. Gumalaw ng bahagya ang bola. Iniwasan ang winning hole. Tuluyang nawasak ang kanyang ilusyon. Akala niya ay hindi sapat ang lakas ng magnet sa lata ng beer. Pero umiti ang staff. Sa huli, sa lahat ng sugal, kung sino ang biktima, at kung sino ang mangangaso. Walang nakakaalam hanggang sa huling sandali. Ang 10 milyong bola niya ay mabilis na naubos. Naubos na ang card. Nawala ang kalahati ng ipon niya. Pero hindi siya sumuko. Ang pagtanggi sa pagkatalo ang nagtulak sa kanya na maglabas ulit ng 10 milyon. Palaging tinatanggap ng kasino ang ganitong klaseng pagbibigay ng pera. Nang makita niyang may sasabihing pribado ang staff ng kasino, matalinong sumunod si Kaiji. Natakot siya nang marinig niya na inimbestigahan pala siya ng kasino. At may mekanismo pa pala ang latian para protektahan ang sarili. Alam ni Kaiji na nabunyag na ang plano nila. Agad na bumalik sa latian. Gusto niyang tumigil na siya agad. Pero mukhang maganda ang swerte ng kalaban niya. Nakarating ulit ang bola sa 3 palapag na bilog. Gusto pa rin niyang gamitin ang beer para makuha ang 600 milyon. Pero isa lang itong pantasya. Iminungkahi ni Kaiji na tumigil na siya habang maaga pa. Pero kung kaya niyang maging makatwiran, hindi na siya matatawag na sugarol. Mahigit 10 milyon na ang naipuhunan niya. Kung hindi niya makuha ang grand prize, talo na siya ng tuluyan. Sigurado siyang dumating na ang kanyang swerte. Basta hawak niya ang kanyang beer. 600 milyon ang siguradong madali niyang makukuha. Dahil sa kanyang optimismo at ayaw matalo. Natalo rin ang 10 milyon ng kanyang tiyuhin. Tumayo siya ng may pagkadismaya sa mukha. Pumunta sa banyo para makipag-usap kay Kaiji. Nang marinig niyang gusto ng sumuko ni Kaiji. At pinipigilan pa siyang maglaro. Tuluyan ang nag-alab ang galit ng kanyang tiyuhin. Anong sumuko? Anong huwag nang ituloy? 20 milyon na ang natalo natin. Itinaya niya ang lahat ng pag-asa ng kanyang buhay. Kung hindi niya makukuha ang latian, hindi siya mapapakali habang buhay. Kaya, gamit ang 30 milyon na kanyang hiniram, muli niyang hinamon ng demonyo. Sa pagkakataong ito, gagamit siya ng mataas na interes para muling atakihin ang latian. Sa paningin ng manager ng kasino, para siyang isang malaking trap na nawala ng preno. Kahit alam niyang hindi na siya dapat magpatuloy, hanggang sa masira siya. Hindi siya maaaring tumigil.
Hindi siya pwedeng tumigil. Para maging handa, inutusan ng manager ang kanyang tauhan na i-activate ang depensa. Bahagyang pinindot ng empleyado ng kasino ang remote control. At gulat na gulat si Kaiji nang matuklasan niya na ang tagaprotekta ng ngipin na dapat ay may 1/3 na posibilidad na malagpasan. Ngayon ay siguradong tatama. Walang awang hinaharangan ng bawat bola. Sa wakas ay naintindihan ni Kaiji na ito ang depensa ng kasino. Kung titingnan mong mabuti ang bola pagkatapos dumaan sa tagubatan ng pako, dadaan ito sa isang sensor. Ito ang kumokontrol sa tagaprotekta ng ngipin na humaharang sa lahat ng bola. Maaari na lamang magdasal si Kaiji na mapigilan ang pagkatalo. Ngunit isang himala ang nangyari. Biglang may natuklasan ng kanyang tiyuhin. Pumasok muli ang bola sa 3 palapag na bilog. Nakahanap pala siya ng ibang daan. Muli niyang pinalo ang lahat ng bola papunta sa kanan. Sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang sensor. At matagumpay na makakapasok sa bilog. Gulat na gulat din ang empleyado ng kasino. Ibig sabihin may pag-asa pa sila. Hindi lang natalo ng tiyuhin ang lahat ng kanyang ipon, kundi pati na rin ang kalayaan ng kanyang buhay. Muli, 10 milyong bola. Ang walang tigil na umatake sa kahinaan ng latian. Sa wakas, sa dasal ng kanyang tiyuhin, nakapasok ito sa pangalawang bilog. Nakarating pa nga sa huling palapag. Ito na siguro ang huling pagkakataon niya. Ngunit, ang magnetic beer can sa kanyang kamay ay hindi pa rin mabago ang huling direksyon ng bola. Tulad ng inaasahan, nahulog ang huling bola sa hilagang kanluran. Kaunting-kaunti na lang. Ngunit ang kaunting-kaunti na lang na yon ang nagpabagsak sa kanya sa kailaliman. Pinulot ng manager ng kasino ang nahulog na bola. Lumapit pa nga sa kanilang dalawa habang nangasar. Kinuha ang magnetic beer can. Akala nila ay mabubunyag na ang kanilang pandaraya. Ngunit hindi nila inaasahan na hindi pala kayang hilahin ng beer can ang bola. Pinlano pala lahat ng kasino. Sinasadya nilang palitan ng bola ngayon ng tanso. Ang sinasabing pagbabago ng direksyon ng bola gamit ang magnet ay isang kalokohan lang pala. Ang 50 milyon na dala ng kanyang tiyuhin ay naloko ng kasino. At natalo hanggang sa 6 na milyon na lang ang natira. Isang bola ang sumabit sa bakal na kuko numero 7. Natakot agad ang may-ari ng arcade. Tama, si Kaiji ang naghagis ng 72 milyon. At ang bola ang samail sa bakal na kuko na yun. Ang matibay na depensa, ngayon ay hindi na may sara. Bigla, isang bola ang pumasok sa bilog numero 7. Nagulat ang lahat ng mga naglalaro. Nagunahan silang lumapit. Nakita ng may-ari ng arcade ang sirang depensa. At natulala siya. Ngunit, ang lalaking nakashit sa tabi niya ay tuwang-tuwa sa kanyang kalooban. Tama, ito ang paraan nila para sirain ang depensa. At 3 round na ang nakalipas, binano na ni Kaiji. Ang lahat ng ito, ang akala nila ay matibay, ay may dingding pala sa loob na gawa sa plastik. Kailangan lang nilang palambutan ng dingding na ito. Agad itong mababago. At ito ang ginamit ni Kaiji. Gumamit siya ng disposable heat pack. Kapag pumutok ang heat pack, agad itong magkakaroon ng oxidation reaction at mag-iinit. Kaya, kailangan lang nilang palitin ang heat pack na ito. Ipasok ito sa tubo ng dingding. Pagkatapos, maglagay ng maliit na bola ang may tinik. At pagkatapos paulit-ulit na tumama ang maliit na bola sa dingding, mabubutos ng bola ang heat pack. Pagkatapos, kailangan na lang nilang maghintay at maglagay ng pera. Iyang plastic na control, made the form kapag nainitan. Parang straw na natutunaw sa apoy. Mawa-oxidize at made the form pagkatapos minaitan. Ganoon lang ka-simple. Gayunpaman, lahat ng ito, ang tunay na layunin ng matanda sa paggulo sa kasino. At kailangan lang ni Kaiji bago dumating ang sirang parte. Palitan ang device na inihanda niya. Pero ang pagpigil sa matanda ay maghahinala ang manager. Kaya kailangan ng magandang dahilan. Ang pagnanakaw sa bodega, sa ilalim ng perpektong plano. Nagkamali pa rin ang manager. Wala nang ibang paraan. Talo na ang manager. Pero nang maglabas ulit si Kaiji ng 10 milyon, gumawa pa rin ang paraan ng manager. Putang ina, naglakas loob kang mandaya sa teritoryo ko. Sa tingin ko, ayaw mo nang mabuhay. Itigil ang laro. May ginawa siya sa loob ng makina. Kaya masisira ang kontrol. Pero naisip na ni Kaiji na mandadaya ang manager. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nag-invest ako ng 73 milyon tapos sasabihin mong nandadaya ako? Asan ang ebidensya mo? Hinala mo lang ang lahat ng ito. Isa pa, kayo ang may ginawa sa makina. Gumamit kayo ng remote control. Dapat 1/3 ang tsansa na malagpasan ng spinning disc. Pero hinarang ng kontrol ang 30 milyon kong bola. Bilang isang naloko, wala akong masabi. At sa oras na ito, ang mga manonood na galit na sa kasino. Nagsigawan din. Natulala ang manager. Sa sandaling ito, tumunog ulit ang telepono. Ito pala, ang chairman ang tumatawag. Nakita ko ang nangyari, inutil. Gusto mo bang bumalik sa dagat? Lumutang sa kalaliman na parang lumot at dumi. Tama, hindi kailangan ng patas para sa mga manlalaro. Pero dapat maramdaman nila na patas. Iniutos ng chairman. Ipagpatuloy ang laro ni Kaiji. Mayroon din silang huling depensa. Kaya, aminin ang sinabi ni Kaiji at mula doon, patumbahin siya. Gamitin ang 3 magic spinning disc. Pagkasabi nito, nagbago ang ekspresyon ng manager. Komendot sa tauhan niya. Kinuha ang remote control na nakakamatay.
Para sigurado, ilagay sa dagdag 7 dagdag 7 dagdag 7. Walang pwedeng magkamali. Tapusin na siya, tapusin si Kaiji dito. Hindi alam ni Kaiji na alam na niya ang depensa nila. Tama, tuwing malapit nang pumasok ang bola sa butas, umiikot ito ng kakaiba. Dahil, may nakaharang na bagay sa gilid ng butas. Sapat lang para harangan ng bola. Ang tanging daan sa sulok na ito, dapat papasok ang bola sa butas mula sa harap. At walang harang sa harap. Pero alam na ito ni Kaiji. At nalaman din niya na nakatagilid ang tatlong disk. Hindi ito mapapansin ng marami. Dahil ang anggulo ng disk ay nahahati sa tatlong pantay na bahagi. Ang una ay ang tagilid ng mismong disk. Ang pangalawa ay ang tagilid ng buong makina. At ang pangatlo ay ang tagilid ng sahig sa ilalim ng makina. Noong natalo ang matanda, nagkalat ang mga bola sa sahig. Pero nang lumapit ang manager, ang mga bola lang sa hagdan ang pinulot niya. Hindi niya pinansin ang iba. Dahil kinakabahan siya. Pero ito rin ang pinakamalaking pagkakamali niya. Kaya kinailangan ni Kaiji ang matanda. Dahil dating foreman siya sa construction. Alam niya ang istruktura ng gusali. At ngayon sa pachinko shop ng chairman, ginamit din ng manager ang depensang tagilid. Para sigurado, tinaasan niya pa ang tagilid mula 5 hanggang 7. Pero nang tignan ng manager ang makina, kinilabutan siya. Dahil hinagis ni Kaiji ang 10 milyong bola. Pero walang pumasok sa disk. Talagang ang tagilid na taktika. Pipigilan ang bola sa ikatlong palapag. Pero sa unang 2 palapag, doble ang tsansa na malagpasan. Pero bakit wala pa rin pumapasok? Habang naguguluhan ng manager, nagkagulo ang mga tao. Nalagpasan ng bola ang unang palapag. Pangalawang palapag, diretso sa ikatlong palapag. Nagkagulo ulit ang mga tao. Lumihis, pero putang ina, nasa gilid pa rin ng butas ang bola. Hawakan para mag-iba ng direksyon. Pero ngayon ang bola, hindi nahulog sa butas na dapat kalagyan, kundi sa butas ng premyo ito pumasok. Umabot sa sukdulan ng tensyon sa buong lugar. Sige, akyat. Sugod. Nagbukas ang mahiwagang landas. Akyat. Kunin. Kunin. Ang ulo ng hari. Huwag tumigil. Putang ina, sayang. Hindi pa rin nakuha ang malaking premyo. At ngayon, pinapanood ng manager ang paggulong ng bola. Biglang sumabog ang utak niya. Anong nangyayari? Mali. Ang anggulo ng makina. Dapat sana itulak ang bola paarap. Pero ngayon ay paatras na. Agad na inutusan ng manager ang tauhan na tingnan ng kontrol. Pero walang nakitang problema. Pero may isang manlalaro na aksidenteng nahulog ang 7 bola. At ang mga bolang ito ay gamulong sa isang direksyon. Naintindihan agad ng manager. Siguradong si Kaiji ang may gawa para baguhin ang anggulo ng makina. Pinatagilid niya ang buong gusali. Pero sabi ng tauhan, walang nakitang trabahador sa malapit. Wala ring mabigat na kagamitan ng pumasok o lumabas. Tuluyang natulala ang manager. Pero ang matandang lalaki sa tabi ay tuwang-tuwa. Tama, kahit malaman nilang nakatagilid ang gusali, hindi nila maiintindihan ang ginawa ni Kaiji. Ang paraan para ikiling ang buong gusali. Kakaiba na ang mismong ideya na itagilid ang gusali. Mahirap intindihin. Hindi kayang isipin ng ordinaryong tao ang paraan ng pagtatagilid na ito.